Mga kadakila, isang magandang gabi po sa inyong lahat at muli po welcome sa ating KBO Krisma Biblia Rasal Online. Ito po ay pag-aaral, talakayan at kwentuhan tungkol sa ating Ebanghelyo. At sa darating na linggo, sa August 22, ay pagdiriwang natin ang ika-21 linggo sa pangkaraniwang panahon. At ang ating Ebanghelyo ay patungkol sa pananampalataya. Sa teolohiya natin, ikinukwento at sinasabi sa atin ng pananampalataya ay regalo mula sa Diyos. Ang Diyos at ito ay mula sa Diyos at nanggaling sa Diyos. Sa lumang tipan, makikita natin na ang Diyos ang unang nagpakilala ng kanyang sarili upang sa gayon, ang mga tao ay maniwala at sumampalataya sa Kanya. At ganito rin ang naganap sa bagong tipan. Ang Diyos bumaba, nagkatawang tao, upang ipakilala ang Kanyang sarili. At yung pagkakakilalang iyon, doon nagsimula ang pananampalataya natin. Ngayon po ay pakinggan natin ang ating Ebanghelyo. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin." Sapagkat talastas ni Jesus, buhat pa noong una, kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, "Iyan ang dahilan kaya ko sinabi sa inyo na walang makalalapit sa akin, malibang loobin ito ng Ama." Mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak naming kayo ang banal ng Diyos." Muli po, welcome muli sa ating KBO Krisma Biblia Rasal Online. At sa linggong ito ay makakasama ulit natin si Ma'am Yoli Kabakungan upang samahan tayo sa kalahating oras ng talakayan. Ma'am Yo? Magandang gabi po mga kadakila. Muli, ang inyo pong lingkod ay makakasama si Father Ton para sa talakayan na ang ating panauhin para sa araw po na ito or sa gabing ito ay si Tatay Abri. Tay, bati muna po. Ay magandang gabi po sa inyong lahat. Sa talakayan pong ito, sana po ito'y magsilbing aral sa ating pananampalataya, ang ating pag-ibig sa Diyos ay siyang mamalagi sa ating puso. Kaya po mga anak ko, mga apo ko, ganun na lang po sana. Manalig po tayo sa Diyos. Huwag po natin iwaglit sa ating isipan ng ating Panginoon. Yan po lamang at
nagpapasalamat po kami sa inyong pakikiisa sa aming programang ito. At nabanggit po ni Tatay Abring yung pananalig sa Diyos, no? At siguro maganda nating tignan ngayon yung ebanghelyo nating narinig ay isang nakakalungkot na ebanghelyo, sapagkat pagkatapos pakainin ng ating Panginoon yung mga tao at pagkatapos niyang ipakilala yung sarili niya bilang tinapay ng buhay, tinapay na nagbibigay buhay, at tinapay na bumaba mula sa langit, ngayon ay iniiwan na siya ng mga tao. At sabi sa ating ebanghelyong narinig, iniiwan siya sapagkat hindi nila kayang tanggapin yung katotohanan na sinasabi niya na ako yung tinapay na bumaba mula sa langit. No, kung babalikan natin yung kwento ng Israel, hindi po ba doon sa kasaysayan nila na naglalakad sila sa disyerto papuntang lupang pangako, yung bayan ng Israel nagreklamo sa Diyos. At ang reklamo sa Diyos ay, wala kaming makain. At ano yung ginawa ng Diyos? Sa pamamagitan ng pagdarasal ng bayan ng Diyos sa Kanya, dininig niya yung panalangin ng bayan na ito. At nagpadala siya ng pagkain na mula sa langit. Ngunit hindi nila alam yung pangalan ng pagkain na yon. Kinukuha nila pero hindi nila alam. At ang tinawag nila doon ay mana. At ito yung panibagong mana ngayon. Ang panibagong mana ay hindi na yung mana nung sa lumang tipan na nabubulok, at yung mana nun, kapag kumain ka ay magugutom kang muli. Ngayon ang panibagong mana ay yung ating Panginoon mismo. Bumaba siya at ipinakilala yung sarili, ibinigay yung sarili sa atin bilang pagkain natin upang sa gayon magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At maganda natin ngayong talakayin yung pananampalataya natin. No, yung mga tao sa Ebanghelyo ay nawala ng pananampalataya dahil hindi nila kayang tanggapin yung sinasabi ni Kristo. No, siguro maganda unahin natin si Tatay Abring, no, kung paano niya bang nakilala yung Diyos, paano ipinakilala sa Kanya, at paano pong lumalim yung pananampalataya. Sige nga po, Tay. I-share mo naman sa amin yung inyong... Ayan, kinikilabutan na si Tatay. Yung kanyang matatag na pananampalataya. Sa simula pa lang ang totoo, hindi naman ako Katoliko eh. Methodist ako eh. Mulat sa nung pagkabata ko hanggang sa mag-asawa ko, hindi ko man napasok yung Methodist Church na yan. Pero nung ikasal kami ng abay ko, 27 years old ako sa Columban, tinanong ako nung pare kung sino yung bibinyagan. Sumagot ako, me, Father, ha? Napaganon yung tanong. Laki ko na, doon pa lang ako magpapabinyag eh. Pero nung binyagan ako, doon ko nakita sa abay ko na lagi siya nagsisimba, pero ako minsan sa bahay lang, sama mo na lang ako sa panalangin mo. Nung maisama niya ako, doon ko naramdaman yung pananampalataya. Kaya sabi ko nga, ganito pala yung nararamdaman eh. Ibig sabihin tayo, doon ka palang nakapagsimba. Oo. Literal. Oo. Kaya buhat noon, parang kulang ang buhay ko pagka hindi ako nakapagsimba sa loob ng 1 linggo. Lalo na ba, Father, nung maging lay ako, doon ko na naranasan yung marami akong naging anak, marami akong naging apo. Kahit sa barangay ng pulis, lagi nila akong tinatawag, ayan na si Father, hindi po brother lang ako. At minsan po dito sa Little Baguio, nagpapakomunyon ako, lumapit yung dalawang matanda sa akin. Nakita nila umiiyak ako. Bakit po kayo umiyak? Kasi po naalala ko yung nanay ko, tsaka yung nanay ko, tsaka yung biyanang ko eh. Ganun, doon ko na naranasan yung pananampalataya. Yung pagmamahal sa Diyos at yung pagmamahal sa kapwa na ibinibigay ko sa kanila at ibinibigay nila sa akin. At saka
Di po ba meron tayong kasabihan na to see is to believe? Opo. Ako, I believe first. To see, nakikita ko bago ako maniwala. Pero yung nararamdaman ako, doon ko nakikita yung sa pananampalataya. Kasi madalas na minsan, lalo na pagpapakomyun sa mga may sakit, dito lang sa papuntang Project 4, laging may kanal doon. Minsan madudulas ako, pero pag ganyan ko, parang merong kumakapit sa akin dito na tinatayo ako. Kaya doon ko naranasan na, bro, samahan mo ako lagi. Sabi kong ganun. Paneho ganun. At minsan naman yung dito, sabi nga ng abay ko, wag mo nang kinukwento yung nangyari sa Olongapo, doon sa Bay Point. Madalas mo nang kinukwento yun. Yung pong bayaw ko, diabetes yun. Nung magpapaalam na kami mga bandang alas 5, o kuya, uwi na kami. Yung pag binuhat yung kamay, bumabagsak. Sabi ko nga, diabetes yun, masyadong mataas yung. Sabi ko saan, isugod na natin sa hospital ito. Obo, nung ICU agad, then nagpunta po kami ron. Bro, sabi ko sa gwardiya, saan po ba rito yung chapel? Ay, doon po sa 3rd floor ata, kung 4th floor, doon nagpunta ako ron. Tiyempo naman doon sa chapel, ako lang mag-isa. Parang sila ang ulo kong naglululuhod doon sa altar. Sa altar, doon sa niyo kong ito. Ba, nagsusumabo ako na bigyan pa ng dugtungan pa ng buhay yung bayaw ko. Ba, nung pagtingala ko pong ganun imbis na nakaganon sa akin, tinitingnan ako. After po nun, seconds lang ata, tumawag na si Senny. Bay, baba ka na, okay na yung koyang. Doon ko naranasan, bro, thank you, sabi ko sa kanya. Ay, kaya po ito, prayer agad. matibay ang pananalig ko. Kaya sabi ko nga ito sa buhay kong to, yung pandemyan dumarating na yan, yung mga virus na yan, kung maliliit lang, pumasok na lahat sa katawan ko para maligtas na lang. Ikaw na lang yung Ako na lang sasapu lahat. Wow. Ganyan nasa pagka ng pananampalataya nasa puso mo, hindi mo na iniintindi yung sarili mo, iniintindi na yung kapwa mo, minamahal mo yung mga tao At sila naman sana mga kapatid, kung ano man sana yung pagmamahal na ibinibigay sa inyo, ibalik niyo sa iba. Magmahalan tayo. Yan ang pananampalataya. Na kahit na ano man ang ilingin natin sa ating Panginoon Diyos, ibibigay. Minsan hindi nga lang harapan mo, pero paraan siyang binibigay. Madalas mangyari sa amin yan. Minsan, wala na kaming panggas, wala na tayong pera. O bigla na lang darating yung anak ko, ito yung panggastos nyo. Kinakasangkapan yung anak ko para bigyan kami ng panggastos. Na dinidinig niya yung mga dasal namin. Madalas po yung ganun. At maganda po tignan yung pananampalataya ni Tatay Abding, na ipinakilala sa kanya ng kanyang asawa. Mamaya sa ating bayaning banal ay makikilala natin si Santa Monica, na ganito rin naman yung panalangin ni Santa Monica. At ngayon ay gusto kong tanungin si Tatay na nung hindi pa po kayo nakakasal ni Nanay, ano yung pananampalataya ninyo noon? Sa as Methodist, sabihin na natin, hindi po ba kayo nagtanong sa isipan ninyo, anong klaseng pananampalataya mayroon ako? Parang minsan papasok ako sa simbahan, makikinig lang na ganyan. Pagka nainip ako, labas na ako. Mainipin pala si tatay. So ito po nakakapagsimba siya der, kaso lang, parang nung time na yun, hindi niya nananam na mabuti, tsaka wala sa loob mo neta. Parang
magsisimba Baka ako simba kasi lang, okay lang. obligasyon. Opo. No? Pero wala pa talaga dun yung pananampalataya na mayroong pagmamahal na sinasabi ni Tatay Abring. No? Pero ngayon po, Tay, Aba, ano po talaga, kasi talagang maraming nai-inspired po sa inyo. Opo. Talagang, di lang sa inyo yung mag-asawa. Yung, ano nyo po paano nyo po ikukumpara? Yung pananampalataya nyo before sa ngayon po. yung nung before talagang, kumbaga sa 20%. Ah, okay. Eh ngayon, 1,000% eh. Wow. Oh. 20. There, di lang 100% to 1,000%. Kaya- Meron pala nun. At So, minsan naman sa pagsisimba, minsan naiirita rin ako. Pagka yung merong kwentuhan ng kwentuhan, talagang minsan tinatapik mo ko. okay. At saka yung ganunan ng ganunan. Ano sa cellphone? There, Cellphone. Sir. Ay, Tay. Oo. Ano ka na, di-distract ka, Tay. Oo. Ibig sabihin, syempre Oo. nananalangin At saka ka eh, no? Kaya tayo pumasok sa simbahan para kausapin ng ating Panginoon at makinig sa kanyang salita eh. Hindi yung kung saan yung isip mo, hindi ka nakapokus. At dito naman talaga sa ating parokya, kapag nakikita natin si Tatay Abring at si Nanay Seni, no, parang lumalakas din naman yung pananampalataya no, ng marami. Kasi parang isa sila sa mga tinitignan na mag-asawa na huwaran. Lalo na din, pagdating nung sa nagpakasal sila ng pananampalataya. 50th Ay, year oo, nila. opo. Talaga Ay, yun, maraming na-inspire dun eh. Opo. Unang-una na ako dun. Marami pong natuwa. Opo, talaga no, para bang na- kaming may mga asawa, parang gusto rin namin yung mga ma-reach kaya At namin. yung kinaganda po dito na yung mag-asawang to ay nagpakasal muli sa Opo. simbahan kung saan din sila Sila naglilingkod pareho. Na hindi, kahit na sa katandaan nila at may edad na sila ay patuloy pa rin silang bukas sa paglilingkod sa Opo, simbahan. tsaka din hindi hindi naging sagabal yung Opo. pandemic kahit na limitado Oo. lang Parang- yung panauwi. Parang ito po yung magpapakita na yung gaanong katatag yung pananampalataya talaga nila. Yan talaga. No, tama po ba tayo? Opo. At siguro po mamaya pagbalik natin, tatanungin natin si Tatay Abring kung tumindi yung pananampalataya ni Tatay Abring, ay meron din bang mga pagkakataon na nanghina at pinanghinaan siya ng pananampalataya. Kung kailan yon at kung ano yung mga pagkakataon na yon, ay malalaman po natin pagbalik po natin dito po sa ating KBO Chrisma Biblia Rasal Online. O Tay, para sa hanging question kanina ni Father, naranasan mo na ba? Although nakita ko, naramdaman namin ni Father, siguro yung mga nanonood, nararamdaman nila kung gaano katatag ngayon yung iyong pananampalataya. Meron bang instance sa buhay mo along the way, Tay, na pinanghinaan ka sa iyong pananampalataya? Minsan, hindi naman ako perfectong tao. Minsan, naghahanap din tayo. Minsan, yung sa paghahanap natin, pag hindi na ibigay agad sa'yo, doon ka, para bang, ba't ganun? Hindi niya ako pinagbigyan. Ako naman, nangyayari rin sa akin yun. Siguro, dinadahilan ko na siguro hindi pa ito ng oras o kaya tamang panahon para ibigay sa akin. Kasi marami rin akong dinadalangin sa kanya na napapagbigyan niya kamukha nung pagka yung may mga sakit akong nalalaman na pinagdarasal ko. Minsan mababalitaan ko na lang okay niya. Ay, sabi ko, Panginoon, thank you po, dininig mo na naman ang aking dasal. At minsan sa isang
sa isang punto na meron akong inihiling sa kanya na hindi pa niya naibibigay. Nanghihina ka ba ron, Tay? Hindi ako nangihina. Naghihintay ako na balang siguro hindi pa kako 2 oras. Minsan panghihinaan ka rin minsan, bakit ganun eh. Samantalang minsan pagkahiling ko sa kanya, ayan na anak ko, ayan na abring ang inihiling mo. Meron akong inihiling sa kanya minsan. Siguro ganun nga ang magiging sagot niya sa akin. At minsan siguro binubulong na sa akin, wag mo na ngayon. Ganun. Kasi hindi ako nawawalan ng pag-asa na tamang oras, tamang panahon ibibigay niya rin eh. Kasi yung hinihiling ko sa kanya, hindi naman para sa akin sarili, pangkalahatan. Para sa pangkalahatan, para sa kapwa. kapwa. Oo. Pero Tay, nawawalan ka man o namamandal man yung pananampalataya mo, hindi ka nag-i-stick doon. Opo. Nandun pa rin talaga yung katatagan. Di po ba? Oo. So ano po yung po pwede nyong maibahagi, halimbawa sa amin, may mga asawa, sa mga kabataan ngayon. Sabi mo nga kanina na itong panahon natin ngayon ay talagang sa technology Opo. Pero para sa'yo nakikita mo siya Opo. as kahinaan. Nagiging dahilan kung Yung bakit nagiging hadlang para sa magkaroon Opo. ng matatag na pananampalataya. Bakit ganun tayong nakikita mo? Kasi sa aking karanasan, sa aming karanasan minsan nakikita ko sa ating kahit saan parokya, minsan halos mga babae yung nagsisimba. Opo. Mga lalaki, mabibilang-bilang mo eh. Tama. Nasaan yung mga lalaki? Nasaan yung kapwa ko lalaking nagsisimba? Kaya minsan siguro, sa panahon ngayon, huwag kang magagalit niya eh. Opo, Tay. Minsan siguro, nasa sa inyo, dapat hilahin nyo. Yan. Kaya nga ako Hilahin nyo yung asawa nyo. Hinihila ko naman Tay. Nakikita mo na. Pero minsan talaga nga siguro, merong, baka ako rin yung dahilan. Kaya hindi rin kami, sabi nyo nga, hilahin namin Tay. Pero so far so good naman kahit paano naisasama or minsan tatanong pa yung asawa ko ano oras tayo sisimba? So, kahinaan ba yun, Tay? Ay, hindi. Siguro po yung isa sa maganda nating tignan, no? Kung meron man pong kaunti man yung mga lalaki nagsisimba. Naghahanap si tatay ng maraming kamukha niyang tatay, kalalakihan. Kasi mas marami daw der yung babae, which is true naman Po, kahit saan naman po tayong parokya at simbahan na punta, ay mas marami yung babae. Siguro isang hamon yan sa simbahan ngayon, no? Na mas lalong patatagin pa, magikayat pa ng samahan ng mga lalaki doon sa loob ng simbahan. Naalala ko si Father Tony, maganda yung sabi ni Father Tony, nung tinatayo yung KC dito sa ating parokya. Sabi ni Father Tony, bakit kailangan nating akitin yung mga tatay na pumasok doon sa KC, pumasok sa samahan ng simbahan? Kasi kapag naikayat mo yung tatay, ang tatay, mahikayat ang buong pamilya. No? At ito naman siguro yung kabaligtaran, no? Kapag yung nanay nagsisimba, pero madalas hindi nahikayat yung buong pamilya. Pero kapag yung lalaki nagsisimba, ay nahikayat niya yung buong pamilya. No? Siguro ay yung isa sa kailangan nating tutukan, yung samahan ng mga lalaki, upang sa gayon, makapag-invite pa tayo ng marami pang kalalakihan, hindi lamang magsisimba, kundi maglilingkod doon sa ating simbahan. No, hindi lamang sa simbahan natin, kung hindi sa marami pang simbahan ng Katoliko dito po sa ating lalawigan. No? At balikan ko lang yung kinukwento ni Tatay kanina. No? Yung, sa pananampalataya ni Tatay, nakita natin na mayroong mga pagkakataon na dumarating naman yung panghihina, no? Pero which is normal naman din yun. Kahit sino. Naalala ko Nag-aaral. tuloy, nung ako ay seminarista, minsan may nagtanong sa akin na nawawalan din ba
ng nawawala din ba yung bokasyon mo o naubusan din ba yung bokasyon mo? Siguro yung bokasyon na yon ay mahalin tulad natin doon sa pananampalataya. Kung yung pananampalataya natin minsan nangihina tayo, pinanghihinaan tayo, ganun din naman yung bokasyon namin. No, nung seminarista ako, ilang beses din naman ako nag-struggle sa bokasyon ko. Nagtatanong ako sa Diyos, para dito ba talaga ako? Tsaka Tinawag syempre, mo ba natetest talaga din ako? nun yung pananampalataya mo at the same time dun eh. Pero maganda yung sinabi nung isang pari sa akin. Sabi niya, sa tuwing maisip mo at matatanong mo sa sarili mo na para diyan ka ba o diyan ka ba talaga tinatawag ng Diyos, ang gagawin mo lang ay manatili ka. Kapag nanatili ka, nandun yung pag-iisip, pero sa pananatiling yon, mas lalo mong mararamdaman yung Diyos. Siguro ganun din naman yung pananampalataya natin, no, Tay? Sa mga oras nung pinapakinggan ko si Tatay, parang naisip ko, na sa oras ng panghina natin, sa oras ng pagdadoubt natin sa Diyos, kung mananatili pa rin tayo doon sa pananampalataya natin, sa pagsisimba natin, sa pagdasal natin, muling lalalim, muling titibay yung pananampalataya na nanghihina sa atin. Now, sa tingin niyo po ba, Tay, ngayon sa panahon natin, ano po ba yung iba pang mga dahilan kung bakit nanghihina yung maraming tao sa kanilang pananampalataya sa Diyos? Minsan, siguro, isa pang yung mga tao, iba-ibang reliyon ng nagsulputan eh. Mas madaling Yung iba, yung mga pang-akit nila. pang-aakit sa iba. Sumapi ka lang dito sa amin, bibigyan kita ng trabaho. Yes. Pag-aaralin namin yung mga... Parang may something in return. In return. Pero ka lang. minsan, isipin din naman natin minsan na kapag gano'n na yung may kapalit na umano ka dito, may nabibigyan kitang ganito, bibigyan kitang ganyan. Yung minsan tanong natin, di ba, Tay, nasan yung pananampalataya doon? No? Yung kapalit ay material na bagay, minsan yung pananampalataya ay nawawala. No? Tama siguro, po yan, tama. maganda din natin Siguro tingnan nandun ngayon. din yung kahinaan kasi ng tao. Kaya hindi naman din natin dahil minsan ay meron talagang pangangailangan. Tama. No? At yung pangangailangan siguro na Baka ito sila ay yung nakaka-support. Kaya maganda natin tingnan ngayon. Isa siguro marahil sa mga dahilan ng panghihina ng tao, para bang nararamdaman niya na yung panalangin ko ay hindi dinidinig. O dili kaya parang nagbibingi-bingihan yung Diyos sa akin. Na hindi po ba itong pandemyang to, Tay? Parang naiinip Halimbawa, gano'n, parang naiinip, no? 2 taon na tayo na nasa Bakit COVID, wala pa rin yan? nagdarasal tayo araw-araw ng oratsyo, pero parang hindi naman dinidinig ng Diyos yung panalangin natin. Siguro po kaya yun ang ganun. Marami pa rin sa kanyang mga anak na hindi siya dinidinig sa kanyang mga salita. Kasi di ba minsan natatandaan ko, sabi niya, sa inyong mga pawis manggagaling ang inyong kakainin. Ba't ako sasabi sa isang reliyon na bigay lang ng bigay? Hindi, wala yung mga tao, walang pananampalataya. Gusto lang nila, ganun lang ng ganun eh. Hindi yung kabig lang po ng kabig. Kabig lang ng kabig. Hindi po kamukha rito sa atin. Siguro, reliyon. May ano ko lang po si Tatay. Siguro maganda yung sinasabi ni Tatay na gusto lang nung iba ay kabig ng kabig. No? Siguro ito rin yung sa Ebanghelyo natin, yung mga tao pinakain ni Jesus, nakabusog sila, at ang gusto nila ay, parang ang gusto lang nila kumain ulit ng kumain na ibibigay ni Jesus. Pero yung pananampalataya ay wala. No? Yung problema sa kanila, hindi sila marunong makinig. No? Ang gusto lang nila kumabig at kumain. Parang hindi nila na-appreciate yung yung ginawa ni Jesus na pagpapakain. Ando na rin yung blessing talaga, di po ba? Tapos tatalikod na lang bigla. At kaya nga po ngayon, nung pagkatapos nilang mabusog at hindi na sila binigyan ng pagkain, hindi na nila maunawaan ngayon kung yun sinasabi ni Jesus. Di po ba? At ano yung ginawa nila? Iniwanan na nila
yung Diyos. No? Pero yung pananampalataya na mayroon tayo, no, yung katulad ng sinasabi ni Tatay Abring kanina, ay pananampalataya na pagmamahal sa Diyos. Na ano man yung mangyari, ano man yung maganap, ano man yung pagdaanan natin, nandun pa rin yung pagtitiwala natin at mananatili pa rin ako sa Diyos. No? Meron bang mga pagkakataon na parang hindi tayo pinapakinggan ng Diyos, mananatili pa rin tayo sa Kanya. Kasi alam natin, ayun yung pananampalataya natin, na mayroon pa rin tayong pagtitiwala sa Kanya. Na yung ligong ito ay pagtingin at pag-usisa ng pananampalataya natin. No, maganda na tingnan natin mamaya sa ating bayaning banal yung buhay ni Santa Monica. No, si Santa Monica ay isang nanay at nagdasal sa Diyos. At napakatagal niyang magdasal sa Diyos bago sa dinggin ng Diyos. Makikita natin kay Santa Monica na hindi siya pinanghinaan ng pananampalataya, kundi ipinakita niya na yung pananampalataya niya ay nandoon sa pagpapakita at pagpaparanas ng pagpapasensya. Yung pagpapasensya na maghihintay ako ng maghihintay hanggang ibigay ng Diyos. At iyan po ay matutunghayan natin mamaya sa pagbabalik po natin sa KBO Chrisma Biblia Rasal Online. Napakagandang mensahe para sa atin ni Tatay Abring. So muli po, para po sa ating Chrisma Biblia Rasal Online, tampok po ngayong linggo ay si Santa Monica para sa ating bayaning banal na nagdiriwang ng kanyang feast day or magdiriwang ng kanyang feast day sa August 27. Si Santa Monica po ay ina ni San Agustin na magdiriwang naman din po ng kanyang feast day ng August 28. So para po sa ating kaalaman, huwara ng mga may asawa, mga ina at mga balo si Santa Monica na isinilang sa Africa noong taong 332. Upang makarating sa rurok ng kabanalan, ay 3 krus ang tiniis ng butihing santa. Ito ay ang biyenang mabagsik, asawang malupit, at anak na makasalanan. Napangasawa niya si Patricio, isang dibinyagan na sa kanyang matimyas na pag-ibig at walang tigil na panalangin, ay nahikayat na magpabinyag bago namatay noong 371. Kung tinatanong sa kanya ng ibang babae na binubugbog ng kanilang mga asawa kung ano ang nararapat nilang gawin, ay ito ang ipinapayo ni Santa Monica. Kung pipigilin lamang ninyo ang inyong dila, ay marahil hindi kayo bubugbugin ng inyong mga asawa at sila'y magbabago ng buhay. Upang magbalik loob ang kanyang asawa, biyenan at anak na si San Agustin, ay 2 ang kanyang ginamit na paraan. Una, pananalangin at pagpapakasakit. Ganoon na lamang ang paghihinagpis ng santa nang malaman na nahulog sa kamalian ng manikismo ang kanyang anak na si Agustin. At higit sa lahat, sumama sa isang babae at nagkaanak ang kanyang asawa. Sinabi sa kanya ni San Ambrosio na noon ay obispo ng Milan,
Huwag kang mawala ng pag-asa, Monica. Hindi mangyayari na ang isang anak ay mapahamak sa kabila ng napakaraming luha ng ina. Pinagtaguan siya ni Agustin at lihim na tumakas patungong Roma, subalit nagpunta si Santa Monica doon at ito ay pumunta rin sa Milan kung saan sa wakas naganap ang malaon ng hinihiling ng Santa, ang pagbabalik loob ng kanyang anak sa pangaral ni San Ambrosio, ang banal na obispo ng Milan. Bago namatay si Monica noong 387, ito ang huling habilin sa kanyang mga anak. Hindi mahalaga kung saan ako malibig. Saan ka man makarating, ay huwag mo akong kalimutang ipagdasal sa altar ng Panginoon. So napakabanal, napakaganda para sa aming mga nanay, Father, yung buhay pala ni Santa Monica. Ito pala yun. At Sus Mariose. makikita nga po natin sa buhay ni Yeah. Santa Monica na yung babaeng ito ay hindi mapagtiis at hindi huminto sa pananalangin niya. No? Kahit na kanina pinag-usapan natin, parang hindi tayo pinapakinggan ng Diyos. Si Santa Monica rin naman siguro, minsan ay naisip niya na pinapakinggan ba ako ng Diyos? Bakit tagal-tagal niya nang nagdarasal, hindi nagbabago ang biyenan niya, hindi nagbabago ang asawa niya, hindi nagbabago ang anak niya. Pero naisip ko para bang, abang binabasa ko yung buhay niya, para bang talagang nararamdaman ko ba kung ano yung pinagdaanan niya bilang, hindi bilang asawa Hindi rin bilang, kundi bilang nanay siguro, di ba? Talagang, pero yung pagpapala ng Panginoon, talagang binago niya yung kanyang anak na si San Agustin. At yung pananampalataya ni Santa Monica ay mas lalong lumutang doon sa mga pinakita niyang maraming pagpapasensya. Pasensya, pagtitiis. Siguro sa panahon ngayon, parang kahirap yata, hindi? Bibira na. Opo, pero talagang nakaka-inspire. At ngayon po, bagamat maganda po yung talakayan natin, no, ay ubos na po yung oras natin. No, kaya hingan po natin ng mensahe, huling pananalita si Tatay Abring para po sa ating mga nanonood ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ito'y magsilbing inspirasyon sa ating buhay. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Huwag tayong mawalan ng pananampalataya. Ika nga po sa panahon ngayon, bakit ako masisindak, matatakot kung lagi siyang nasa tabi ko? Kaya yan po, ako po sa aking pananampalataya, ganun po. Kaya mga kapatid, huwag po tayong panghinaan ng loob. Tumawag po tayo sa Kanya at palagay ko diringgin niya ang ating mga panalangin. Kaya yun po lamang masasabi ko, sana po magkita-kita tayong muli sa susunod na Biyernes. At ngayon naman po ay pakinggan naman po natin yung huling pananalita po ni Ma'am Yoli. Para sa akin, napakagandang panatili natin yung ating marugdob na pananampalataya sa Panginoon sa kabila ng paminsan-minsan na tayo ay pinanghihinaan ng loob dahil sa, syempre, iba't ibang karanasan na nararanasan din po naman natin lahat. At maganda rin pong isipin yung pagtitiis na binata ni Santa Monica, maging inspirasyon po sa ating mga nanay or mga asawa na ang buhay talagang punong-puno man ng pasakit, pero naroon yung patunay na pagmamahal ng Panginoon at pag-aaruga sa atin. At sa akin naman po, siguro po sa pandemyang ito ay marami talaga tayong pinagdaraanan at marami pa rin tayong pagdaraanan. Sa pandemyang ito, marami tayong tanong at marami pa rin tayong mga paglalaban sa ating sarili na bakit nga ba nagaganap yung mga bagay na ito?
yung ating ebanghelyo ngayon ay nagpapakita sa atin na ang mahalaga ngayon ay maparamdam, mapakita natin at mapalalim natin yung pananampalataya natin. Sa kabila ng ating pinagdaraanan, mahalaga, nakakapit pa rin tayo sa pananampalataya natin sa Diyos. Sapagkat yung pananampalatayang ito ang magsasabi sa atin na mayroon pa ring Diyos na nakikinig sa atin, na mayroon pa ring Diyos na tutulong sa atin, at mayroon pa ring Diyos na sasagip sa atin. Sana maging katulad tayo ng mga alagad ng ating Panginoon na nagsabi sa Kanya nung tinanong sila ni Jesus, "Kayo din ba ay aalis sa akin? Kayo din ba ay mangiiwan sa akin?" Ang sagot nila, "Kung aalis kami, Panginoon, kanino kami tatakbo?" At ito yung hamon sa atin ngayon. Usisain natin, balikan natin at tignan natin, suriin natin kung ano na nga ba ang pananampalataya natin sa Diyos. At ngayon ay sasamahan tayo ni Tatay Abring at pangungunahan niya tayo sa ating pagdarasal at pasasalamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na ibinigay mo po sa amin upang ang iyong mga salita, mga aral ay maiparating namin sa aming mga kapatid na nawawala na ng pananampalataya, na sana po ito ay maging inspirasyon sa kanila upang ang kanilang pananampalataya ay lalo pang lumalim. Panginoon, lagi mo po silang gagabayan, Panginoon. Lagi mo po silang, huwag mo po silang haayaan, Panginoon. Panginoon ko, kami po ay laging lumalapit sa iyo. Kami po ay laging nagsusumamo na sana ito pong pandemyang ito ay mawala na. Upang sa ganon ang aming mga kapatid ay amin na rin makasama, Panginoon. At sana po ito ay maging inspirasyon sa aking pang-ibang mga kapatid. Ito po ang samot dalangin ko sa ating pong may kapal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. At nagpapasalamat po tayo kay Tatay Abraham Pagyo sa pagsama niya at pagbabahagi niya ng kaniyang pananampalataya sa atin dito sa ating KBO. At gayon din po, nagpapasalamat tayo kay Ma'am Yoli na nakasama muli po natin dito po sa ating programa. Muli po, ako po si Father Anthony Sibug at maraming salamat po sa pagsubaybay at panonood po sa amin. San Juan Pablong Dakila